Matapos nga ang 17 laban mga idol, ang Lakers ngayon ay may kartadang 10 panalo at 7 talo. Huwag nyo na munang hanapin yung wala diyan mga kaboltok, nasa bandang dulo po sila. Ibig sabihin na halos 20% ng laban ng Lakers ay natapos na. At inaasahan mas maganda pa ang magiging resulta. Pero hindi pa nga ayan masusulit dahil hindi pa fully healthy ang Lakers. Sa ngayon may injured player pa sila. Bukod kay LeBron at LBJ, 3 pa nga diyan ay nasa sideline. At sa palagay ko mga kaboltok, mas mamamaximize nila ang kanilang potensyal kung lahat ng players nila ay naglalaro, dahil sa pamamagitan nga niyan malalaman nila kung sino ang dapat gamitin at sino ang dapat papuin. Malalaman din nila kung makikipag-trade pa ba sila. Dahil aminin man natin o hindi mga kaboltok, sapat na ang 17 laban upang malaman kung sino ang pwedeng i-trade at pagkatiwalaan. Pero dahil nga may injured player pa, ay maaaring naudlot pa yan. Sa ngayon ang nakikita lamang natin talagang number 1 pa rin sa Lakers si LeBron James. Siya pa rin ang bumubuhay sa Lakers. Samantalang parang inconsistent naman si Davis. Minsan nag-aambag, minsan hindi. Minsan naman hindi mabalitaan. Dapat sana ay kada laban na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. O pwede rin naman mga kaboltok na sabing nag-iingat lamang si Davis dahil nga baka biglang ma-injured. Marahil kapag dumating na ang pabagsakan o playoffs, dito na natin makikita ang totoong Anthony Davis. Si Austin Reeves naman ay mahusay kung second team siya. Mas magaling at lumalabas ang laruan niya coming off the bench. Isa pa ngayon ng Lakers ay sinasabing worst team pagdating sa first quarter. Yes mga idol, first quarter lamang. Pang 29 sila sa NBA, kasunod ang Bulls na nasa laylayan. Ibig sabihin yan, madalas kada laro ng Lakers palagi na lamang silang naghahabol. Yan nga ay base sa datos ng NBA. Ang isang halimbawa nga dyan ay huling laban nila sa Dallas Mavericks bukod pa sa Cleveland. Kamuntikan pa nga silang matalo sa Cleveland, ganoon din natalo sila sa Dallas. Ang kaso naudlot lamang yan, pero posibleng mabago nga yan mga idol, dahil isang defensive specialist ang magbabalik sa Lakers. Ayan nga ay si Jared Vanderbilt. Posibleng ang depensa ng Lakers ay tumaas pa. Kaya inaasahan ng Lakers na magbibigay si Jared Vanderbilt ng impact lalo na sa depensa. Mas inaasahan din sa Lakers na magbibigay si Vanderbilt ng full potential niya. Mga kaboltok, ayon pa rin sa NBA, pang-4 ang Lakers pagdating sa puwersa sa turnover. Nakakuha sila kada laro ng 20.6 points mula sa turnover ng kalaban. Again, mas magiging magaling pa sila dyan kung magbabalik na nga si Vanderbilt. At sa mga nagtatanong ano ang lagay ng Lakers sa 3-point shooting, bad news mga idol, nasa laylayan ang Lakers sa bagay na yan. Paano ba naman? 3 lamang sa kanila ay may magandang numero, si Rui Hachimura, si LBJ at si D'Lo. At bukod sa kanila lahat ay mababa na nga mga kaboltok. Dapat sana ay 38% ang Lakers sa 3-point area. Dahil kapag dumating ang playoffs, mas marami na silang pahihirapan kung may threat sa labas ang mga players nila. Sa huli mga kaboltok, ang pagiging consistent ni Davis sa depensa maging sa opensa. Napapansin siya ng mga big time analyst sa NBA. Minsan nananalo ang Lakers dahil sa depensa niya. Minsan naman natatalo sila. Marami nga nakakapuna ng mga nagdaang laro niyan. Nawawala daw sa eksena si Anthony Davis. Masyado daw malambot kung minsan. Isa nga daw tinuturong dahilan ay kapag nadepensahan ng mas maganda si Davis. Halimbawa, naka-double team sa kanya ang depensa. Mas maganda daw kung mas magaling ang coach nila na nagtuturo sa kanya at nang sa gayon ay magawa nila ng paraan ang tamang play kung may double team kay Davis. Pero maganda pa niyan mga kaboltok, masyado pang maaga. Nasabi ko nga kanina, nasa 17 games pa lamang ang Lakers at mas marami pang posibleng mangyari, lalo na kapag naging fully healthy na ang LA Lakers. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk, ipapakita